attorney, saan po kayo graduate ng law o ng abogasya, attorney? Bumukyer, ako po ay nag-graduate sa University of San Jose Recoletos po dito sa Cebu province po. I'm a proud Alright. Eto, Cebuano. sunod kong katanungan, attorney. Bakit po kayo nag-aral ng law? Ito po ba ay dream job natin? Gusto ng magulang? Or na-inspired tayo sa mga tao dahil gusto nating tulungan? Or ano po yung ating purpose, attorney? Thank you for asking me that. Allow me to share my inspiration. No? So, aside from my personal aspiration nga na gusto kong maging abogado, gusto ko din tulungan yung mga neighbors namin, kapitbahay namin doon sa Bantayan Island sa Cebu na mangingisda na 'pag nakapasa ako ng abogado, at least I will be the one to help them, at least, a voices for them. Alright, yun. Magandang ano yun, attorney, inspiration. Anyway, attorney, Yeah. puntahan natin sa pag-aaral po natin ng abogasya. Kumusta, attorney, yung ating mga paghahanda o preparasyon? Ano-ano ba yung ating mga ginawa para siyempre sa bawat araw na pagpasok natin sa paaralan ng law, sa law school, eh makakapasa tayo. And pagdating ng bar exam, talagang maipapasa po natin at ito, ano yung mga paghahanda natin dito, attorney? Yes, 'pag, pasok mo pa lang sa ano, sa first year ng law school, that's the first day of your preparation to be a lawyer. So, kung gusto mo talagang maging abogado at gusto mong maging one of the top-notch here 'no, first day of school you start, studying, start reading all the, syllabus given by your teacher and then prepare, first year until fourth year and then todo na for review on the fourth year then, um, strategize on the final bar review, yun. Alright. Eto, attorney, ano-ano yung mga challenges, mga struggles, mga pagsubok na na-experience natin sa pag-aaral pa lang ng batas and even sa pag-exam, attorney? Yes, Bombok here 'no, I joined law school during the pandemic in 2020. So, that time ano tayo, nasa bahay lang. So, one of the challenge there is online yung klase for first year and second year namin. One of the challenge na, our teachers are, doing the lecture via Zoom like this and, hirap kasi kita mo lang yung teacher mo sa screen. And that's one of the challenge. Tapos third year, balik na tayo face to face. During that time, yung anxiety ng oral recitation, hindi mo na-experience no first year at second year. Tapos third year, tatawagin ka ng professor mo doon. Tatayo ka. Tapos first time mo, third year ka na. First time mong tatayo. Yung anxiety during the third year, yun, one of the challenge na i-overcome. At saka one of the ano na kailangan mong, to strengthen kasi third year and fourth year ka na lang tapos one year and 2 years lang yung recitation mo. Tapos pagpasa mo ng abogado mag-litigation ka, haharap ka ng mga judges. That's one of the challenges I have in school. Personally din sa akin, in 2024 ako ano ko working student ako. So, since first year until nag-graduate. Tapos, personally for me, sa work struggle ko, nung September 2024 which is fourth year na ng, class namin, na-retrench ako. So, siguro it's a challenge at the same time, blessing from God na I can focus sa review Bombokir na take it as as an opportunity to solidify the legal foundation I have and prepare well for the bar examination, Bombokir. Opo, yun, very well said, attorney. Pero ito, attorney, Ah, maitanong ko lang, hmm. inasahan niyo ba na kayo ay magiging, makakapasa sa bar exam? And inasahan niyo ba na magiging top-notcher kayo, attorney? Gano'ng tanong 'yan. Actually hindi ko talaga ini-expect na magta-top. Although ini-expect ko na papasa ako.
Hindi ko ine-expect na magta-top pero prini-pray ko kay God na sasali ako dun sa one of the top notcher para at least ma-share ko yung story ko, buhay ko, magiging inspiration sa mga tao, yung mga nangarap, yung less fortunate na mga tao na nangarap na magiging abogado na kayang-kaya. So, hiningi ko yan kay God na, "Lord, made me a top notcher so I can share my story to them." Na ako, I'm a fisherman, mangingisda ako, puwedeng makapag-aral, puwedeng magiging top notcher. So, yun bumukey. Alright, 'yun. So, kumusta naman attorney yung ano, yung reaksyon ng parent niyo Hmm. and nung mga kamag-anak niyo and even yung community ninyo attorney? Yung halimbawa kung saan po kayo naka-reside, kumusta po yung mga reaksyon ng ating kapitbahay nang mabalitaan nila na tayo ay, top notcher dito po sa Ah. bar exam, attorney? Yes, you know what, Bumbukir, it's so overwhelming. Yung pride ng pagiging top notcher sa Cebu 'no, lahat ng mga Cebuano, mga we call it mga bisdak, ah, masaya, nagse-celebrate na trending sa social media ng Cebu. Ah, they are very proud of me na one of the Cebuano, ranks in the 2025 bar examination. At saka yung hometown ko doon sa Bantayan Island, kasi nakatira ako sa island, islet ng Bantayan Island. They're very proud there. So lahat ng mga mangingisda doon naghiyawan, nagse-celebrate na isang mangingisda, nagiging top 6 sa bar examination. Of course yung parents ko, magulang ko mangingisda. They're very proud. Pride siya ng family namin na kahit mangingisda kami do'n, nakakapag-produce sila ng top notch year. At saka yung family ko dito, immediate family dito sa city, very, very grateful, very, happy, for that, Kumbukir. Alright, opo. Eto sunod kong katanungan, attorney. Yung iba kasi attorney na mga na-interview ko na rin dito, na nakapasa din sa ibang mga ano, sa ibang mga profession ng mga licensure exam and even sa bar exam din. Yung iba sa kanila attorney deactivate ng mga Facebook, ng mga social media account like Facebook, TikTok, para makapag-focus talaga sa pag-review. Kayo attorney, dumating ba sa point na gano'n yung ginawa natin, no? "Deactivate ko na 'tong Facebook, TikTok, even itong, Instagram para maka-focus talaga Oo. ako sa exam." Dumating ba sa point na ginawa natin 'yon, Attorney Joey? Yeah, Bumbokir, ginawa ko at tina-try ko na gawin kasi sabi nila, "You need to focus in your study at saka in the bar examination." Sabi nila, you need to disconnect from social media." So ginawa ko, dina-activate ko din yung Facebook ko, yung Messenger ko, tapos yung Instagram ko, lahat ng social media ko dina-activate ko. Pero alam mo, Bumbokir, nung nag-review ako, parang na-lost ako nung dine-deactivate ko yung social media ko. Parang nagiging lonely ako, hindi ako na-motivate, ganyan. So ang ginawa ko, during the bar review na, inopen ko, ina-activate ko. Sabi ko, mas mahirap na i-deactivate siya. Although you just have to disconnect, hindi masyadong subsub talaga sa social media. Open lang siya kasi nakakatulong siya Bumbokir ng support system. Kasi maraming, kapitbahay mo, yung mga relatives mo, mga friends, family na nagse-share sa'yo. Sabi na, galingan mo," ganyan. So, nakakatulong siya actually for me na I was able to connect to my support system, yun. Alright. Yung iba naman attorney na na-interview ko rito, siguro gusto talagang mag-focus sa exam, may girlfriend or may kasintahan, nakipag-break muna or nakipag-cool off. Tayo attorney, dumating ba sa gano'n, ito seryoso kasi ito attorney talagang may gano'n, Oo. eh. Tayo attorney, dumating ba sa point na gano'n yung ating nagawa? Married ako ngayon. So, I have a wife and 3 kids. So, nakakatulong siya na yung mga personal awayan niyo sa girlfriend mo, misis mo na kasi ano siya, mentally draining talaga yung bar review.
So, kailangan mo yung support system, ano, yung parang, ipa-pamper ka talaga, parang hinahanap mo yun siya. Sa akin, kasi may obligation ako sa family ko, I have a wife and 3 kids. Sinabihan ko misis ko na, "Wag muna tayong mag-away, wag muna tayo mag-usap yung mga family problems during this time. Saka na lang kung mag-ano na, papasa na, doon na tayo. Isa-isahin natin yung mga problema." Ganyan, sinabihan ko yung misis ko. Opo, opo. Pero ito attorney, ito ngayon ko Hmm, lang nalaman attorney na meron pala kayong wife and may anak na din. oo, Paano niyo attorney nama-manage yung oras? Siyempre tatay tayo, kailangan natin ng, oo. time sa ating family. Tapos nag-aaral pa tayo ng law, nagre-review para sa Yeah. bar exam. Paano niyo na-manage yun attorney? Yeah, magandang tanong 'yan, Bumbukir. Sana, it will also give an inspiration to those, 'no. I'm a working student, by the way. I work, during work days, Monday to Friday, 'no, 8 AM to 6 PM yung shift ko. Tapos travel time ko, usually 2 hours. Going to my workplace from my hometown babalik. Tapos my wife ako, I have obligation to my wife. I have obligation to my 3 kids. Tapos may ano pa ako, may law school classes pa ako. So, ang ginawa ko, I really have plot to plot my 24 hours. Ganyan ako ka-ano, ka-structured. So, ilang oras ba yung travel time ko, tinanggal ko siya sa 4 hours. Tapos ilang oras yung trabaho ko, ilan yung matira para sa pamilya ko, at ilan yung maiwan sa study ko. So, na-structured ko, tapos tiningnan ko 3 hours lang yung reading ko, 3 to 2 hours. Otherwise hindi ako makakatulog. Yun, mina-manage ko yung schedule ko para at least mabasa ko yung mga batas at saka yung mga cases, jurisprudence na kailangang basahin. Opo, yun. So kung ako ang huhusga attorney parang napaka-hassle ng inyo pong, situation. Eh, ito Yun nga, eh. attorney dahil nga sa ganyan yung ating situation, siyempre nakakaramdam tayo ng burnout minsan, nakakaramdam tayo ng pagod. Dumating Yeah. ba attorney sa point na naisip natin na, ano kaya kung 'wag na lang akong tumuloy sa pag-aaral ng law? Ano kaya Yes, kung, yes. itong oras na ilalaan ko dito sa law school, ilaan ko na lang sa family ko, ilaan ko na lang sa trabaho ko. Oh, dumating ba attorney sa point na parang nag-lose yung hope natin na magpatuloy sa pag-aaral ng law, attorney? Yes, Bumbukir, 'no, maraming salamat. Yes, I came to that point actually many times, especially, kasi classes ko usually, weekends. Tapos, busy sa trabaho ganyan, sometimes I lost hope talaga na makatapos kaya ako ng pag-aaral ng law school. Parang at some point hindi na ako makabasa. At saka yung pressure sa school, 'no, especially during work days wala kang basa, gigisahin ka ng professor mo dun. Alam ng professor na wala kang basa at ikaw yung tatawagin. Dun tatayo ka dun, yung naisip mo na, "Patuloy ko pa 'to or ano ba, or ipu-pursue ko pa," ganyan. But salamat naman at, marami naman akong kaibigan sa law school na tumutulong, na may support system ako dun. Tawag namin dun sa kaklase ko, Bar Baby Boys. Sila yung tumutulong minsan yung mga assignment, yung mga case digest, gumagawa sila dun para during the weekends babasahin na lang, quick reading na lang ganyan. So, nakakatulong siya, ganyan na Bumbokye. Alright, yun. So ito attorney, palibhasa meron na tayong asawa. Siyempre ito kasi attorney malaking advantage especially sa mga nag-aaral, mga nagtatrabaho and tulad niyo na aaral ng law na meron tayong partner na parang katuwang natin and, susuporta sa atin. Ito attorney malaman ko lang, gaano po ba ka-supportive ang ating asawa sa atin po, sa pag-aaral po natin nitong abogasya, attorney? Yeah. So my wife is I'm so happy to have a wife that is very supportive ng misis ko. Although nagwo-work yung misis ko also, in the evening, she's very supportive for me na so understanding na ito yung goal ko na makatapos ng, law school para makatulong sa pamilya, and my wife is very understanding. Siya yung
tumatayo talaga na parang ama sa pamilya namin during the time na nag-aaral ako ng law school at nagre-review. So, parang sabi niya, "Focus ka lang dad sa pag-aaral, focus ka lang sa pagre-review. Ako muna ang nanay at tatay sa mga anak natin." Ganyan. At saka nung time na wala na akong trabaho nung na-retrench ako ng September 2024, yung misis ko yung nag-ano talaga gumagastos ng mga bills at saka yung mga transportation ko papuntang school at tuition at saka libro, ganyan. So, siya yung gumagasto, ganyan yung suporta ng misis ko. Very, very supportive. Alright po. Eh, ito, attorney, malaman ko lang, ano ngayon yung susunod natin, attorney, na mga plano? Kasi abogado na tayo. Ano yung mga future plans natin, attorney? Bumukit, parang nawala yung ano ko. Yan, opo. Ano, attorney, yung susunod nating gagawin? Ano yung plano natin yamang tayo ay Ah, abogado na? yes, thank you for asking me that, Bombokier 'no. Sinabi ko, kanina na I joined law school not only for myself but also for the community. Kasi ako laki akong hirap, laki akong mangingisda, parents ko mangingisda, saka community ko, doon sa Bantayan Island almost kalahati, 80% probably of the population there are fishermen. So, pagkatapos dito, pagkatapos kong mag-take oath siguro by February, isusulong ko yung advokasya ko na tulungan yung mga mangingisda dun. Kagaya ko, yung mga kapitbahay ko na kung ano man yung challenges nila, kung ano man yung, gusto nila na tulong, yun ang ako yung tatayuan ko sila, I will defend them, I will represent them kung ano man yung kayang magawa ko para in whatever capacity I can do para matulungan sila. Alright, opo. Eto, attorney, maisingit ko lang na katanungan kasi yung iba, attorney, gustong mag-aral ng abogasya pero ang rason nila kaya hindi sila natutuloy mag-aral kasi mahirap lang kasi ako, eh. Oo, Magastos kasi ah, mag-aral ng abogasya, ako naman mahirap lang, eh. Galing ako sa mahirap na pamilya, gano'n yung reason nila. Kayo, attorney, sabi niyo nga po, eh, hindi naman kayo galing sa marangyang pamilya, sa dito po sa atin, yung social status natin. Ah, Naisip niyo ba, attorney, na ano kaya kung 'wag na akong tumuloy, baka hindi ko kayanin especially sa finances. Attorney? yeah, magandang tanong 'yan. So, Bombokil alam mo ako laking hirap na lumaki ako na kekay-tuka yung parents ko. 'Pag walang makuhang isda, walang makain, walang pag-aaral. So, ang ano ko, yung importante talaga 'pag pumasok ka sa law school, ano yung alamin mo, ano yung purpose mo, ano ba yung determination mo. Kasi 'pag if that is strong that is strong enough na alam mo yung ano ka talaga, ano gusto mo pagkatapos, you can find ways. You can find ways and I always believe in God and God will provides. You know ako, lumaki akong hirap. Hindi hindi well off yung parents ko. Nung nag-college ako, i-she-share ko lang yung story ko, yung nagka-college ako, pumunta ako sa Cebu City, nagtrabaho ako as a bagger sa one of the department stores at, naghanap ako ng scholarship sa para makatapos ako ng college. Tapos, after dun nagtrabaho ako ulit, after nakapundo, dun ako nag-proceed ng, law school. So, the bottom line there is, if you know you have the determination, you know your purpose, you can find ways and God will lead you there. Opo, very well said, attorney. 'Yun, sana Oo, na-motivate dito yung, ilang mga gustong mag-aral din ng abogasya, bagamat nasa mahirap na kalagayan na mag-continue pa din sa pag-aaral. Ano pa kasi yes, iba talaga yung nagagawa ng, pagpupursige. Ngayon eto, attorney, um, ano yung maipapayo ninyo sa mga gusto ring mag-aral ng abogasya kahit na nahihirapan and even dun sa mga magte-take ng bar exam, attorney?
Yeah, ang payo ko, unang-una, alamin mo yung purpose mo, purpose. Because that will solidify you. That will kaya nga yun yung foundation mo na hindi susuko. Kasi alam mo yung purpose, ito yung gagawin mo. Tapos pangalawa, nung pag-aaral, yung mag-a-aspire na lawyer, simulan mo ang pag-review first day of school mo. Yan ang first preparation mo sa bar review. Simulan mo on day one. Yan. At saka yung hirap naman, yung mga working student, kayang-kaya yan. Just have to structure your schedule, find time to read, tapos you have to evaluate kung kaya mo yung schedule mo in a week. Wag mong sagarin, wag mong o-overload kung hindi kaya. Pwede naman installment. Pwede kang mag-enroll ng 1 subject, 2 subjects. Kahit ilang years ka makatapos ng law school, importante makatapos ka. Importante, you got to the finish line and you take the bar exam and you pass the the bar exam, or kung pala rin magta-top. Alright. Opo, opo, opo. So ito attorney, maisingit ko lang ulit na katanungan, para aware din yung ating audience, gaano ba mas maganda attorney kung sa inyo manggaling, gaano ba attorney kahirap mag-aral ng law? Para aware yung Na ating audience, attorney. naku, sobrang hirap na hindi siya ordinaryong profession, hindi siya ordinaryong study. So it has to have number one, determination talaga, Bumbokier, na unang-una 'yan. Pangalawa, discipline. Disiplinahin mo kung gusto mo makatapos ng law school, you have to disconnect. Disconnect yung mga activities mo na, hindi value-adding, yung activities mo na sasayang yung oras mo. 'Yan, you have to be disciplined, and then, yun, ano lang, tiwala sa Panginoon. Always, always have faith in God, no, that you can survive every day of the class, every semester, every year, at saka, during the bar review. So have faith from God, ganyan. Kasi hirap talaga ang law school, 'no, hindi siya easy ano na online ka tapos ganyan, hindi. Maraming test. There's a test of mental fitness, moral test mo, at saka yung test mo, na you're being religious, your faith. There's a test on your faith. Alright, yun. O ito attorney, bago tayo matapos, kung meron kayo attorney gustong pasalamatan, ay una kung meron akong nakalimutan na naitanong, mayroon kayong gustong idagdag, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon. And kung meron kayo attorney gustong pasalamatan sa kabila ng tagumpay nating ito, sige attorney, ibigay ko ulit sa inyo ang linya, go ahead po. Yes, Bombokier, maraming salamat for this invitation, no. So it's a privilege for me to be here. Sana po yung mga gustong tutulong sa mga mangingisda natin, yung mga hindi naman, yung mga less fortunate natin in the society, if merong mga NGOs na na gustong tutulong. So ito, I have the vision na tulungan sila. But kung paano siya tulungan, um, kailangan siya ng tulong. Kailangan siya ng tulong ng NGOs, ng government, ng mga private sector, para ma-realize yung vision na tulungan sila, marerepresentahan sila. So yun, Bombo Kier, na maraming salamat for inviting me so I can share, the vision I have, the advocacy. At papasalamatan ko, marami akong, pasalamatan, Bombokier. Unang-una sa iyo for inviting me here, 'no. Secondly, to God, I pray this, Bombokier, I pray this from God, and God give me this, opportunity to pass, the bar exam and even top it. I really pray hard. I went to a lot of churches, and, I've I've called on all the saints in heaven na tulungan ako na mairaos ito, ganito, no. So, I'm so thankful to God, especially yung patron namin dito sa Cebu, 'no, Petro Senior Santo Niño. And I'm also thankful to my university, University of San Jose Recoletos, that is, molding me as a person na not only, deliver what is the legal knowledge that I need to pass and top the bar,
but also the character, mga values na tinuturo ng school namin like being compassionate, being no, na alalanin yung mga less fortunate people, service to the community. Papasalamatan ko din yung mga professors ko na very dedicated. They have put time and effort. Even if they are a public servants, they have spent much time to teach us. So papasalamatan ko sina Judge Di Balucos, Judge Cinco, sina Judge Ignacio, Judge Abad, Judge Leco, sina Dean Capanas, Attorney Ligutan, Attorney Tiquilio, Attorney Elaine, Attorney Christian, Attorney Vasquez, Attorney Wano, and a lot more. Marami ako. Judge Furusoylo and Judge Adraki, marami akong papasalamat. Lahat ng professors ko since first year until fourth year, no? Papasalamatan ko talaga sila kasi they have they have imparted so much legal knowledge to me, no? And also character Bombukier. Lahat ng USJR law community at saka mga fellow Cebuanos na nagpe-pray and relatives ko. And also especially to my family, Bombukier, no? So to my wife, Jennifer, very supportive. At saka yung children ko na si Gabriel, si Lina at si Nicholas na very understanding. At saka yung yung Bar BB Boys ko, yung sa Bar Boys, si Rainier at yung twins, si King Raymond Solomon at saka si King Vincent Solomon at si John Paul Inoya. Maraming maraming salamat sa inyo. Yun, Bombok yan.